Congratulations, Ate Margo. Registered nurse ka na. Nakangiting sabi ng kanyang kapatid habang pababa sila ng hagdan. Napangiti si Margo. Salamat. Nauna na si Margo sa sala para puntahan ang mga magulang nila. Nanginginig pa ang mga kamay niya habang hawak ang bagong labas na resulta ng board exam. Nakapasa siya. Sa wakas, pagkatapos ng 3 matitinding pagtatangka, hindi mabilang na gabing walang tulog at mga luha na itinago niya sa lahat, nagawa na rin ni Margo. Inaasahan niya na may kasiyahan o palakpakan kahit papaano. Ngunit sa halip, katahimikan ang bumalot sa silid. Nakaupo ang kanyang ina sa sofa, nakahalukip-kip, habang ang kanyang ama na may nakatitig sa resulta at kunot noo. Nakapasa po ako, ulit ni Margo. Nagawa ko na po ngayon. Tumingala ang kanyang ina habang malamig ang tinig. 3 beses bago mo nagawa, Margo. Napalunok siya, nanliliit at nawala ang pagmamalaki kanina. Alam ko po na 3 beses po akong nag-take, pero nakapasa pa rin po ako. Yun naman po ang mahalaga, di ba? Pagod at mabigat naman ang tingin ng papa niya. Margo, oo, gumana ang pakiramdam naming nakapasa ka. Pero kailangan naming maging totoo. Disappointed kami. Hindi ganitong performance ang dapat na mayroon kung balak mong ituloy ito sa pagdodoktor. Bumagsak ang kanyang puso. Sorry po, ginagawa ko naman po ang best ko palagi pero nahihirapan po talaga ako. Nahirapan ka sa nursing. Patuloy ng kanyang ama. Ang dami mo ring inuulit na subject nun sa college dahil palagi kang bumabagsak. At ngayon, ang exam na to, simpleng board exam lang. 3 ulit mo pa ginawa. Paano ka namin ipapadala sa medical school kung ganito ka? Paano ka magiging doktor katulad namin, ng mga pinsan mo? Hindi makasagot si Margo. Hindi niya rin naman kasi alam. Ayaw niyang maging doktor una pa lamang. Wala raon ang passion niya. Mas gusto niya pang humawak ng lapis kesa sa syringe. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Ano pa bang aasahan namin sa'yo? Napakagatlabi si Margo. Sinubukan ko naman po lahat ng kaya ko. Huwag na po kayong magalit. Umiling ang kanyang ama. Margo, hindi kami galit. Pero pagod na kaming umasa sa'yo kung palagi mo na lang kaming dinidismaya. Nag-aalala kami. Ikaw ang panganay. Alam mo na palagi kung ano ang inaasahan sa pamilya natin. Ang mga kapatid mo, okay naman sila lalo na sa academics nila. At lahat sila, talagang may interes sa medicine. Pero ikaw, pasensya na po. Bulong ni Margo habang nanlalabo ang mga mata. Alam ko pong hindi ako katulad nila. Gusto ko lang naman pong ipagmalaki nyo kahit hindi ko naman po talaga ito gusto. Umusbong paabante ang kanyang ina. Anong ibig mong sabihin? Umiwas ng tingin si Margo. Gusto ko po talagang maging architect, ma. Noon pa man po, pero nilibing ko po ang pangarap na yon. Sinubukan kong kalimutan. Pinili ko pong sundin ang gusto nyo. Kalimutan mo na yan. Matagal na tayong natapos sa usapan na yan. Dahan-dahang sabi ng kanyang ama. Nurse ka na ngayon. Magtatrabaho ka na sa ospital natin bilang nurse para kahit paano maibsan ang disappointment namin sa'yo. Pwede kang magsimula sa susunod na linggo. Malumanay, ngunit matatagang tono ng kanyang ina. Hindi ka na namin pipilitin sa med school, anak. Sa mga kapatid mo na lang kami magpo-focus dahil mukha namang walang aasahan sa'yo. Ramdam niya ang bigat ng pagkadismaya sa kanyang dibdib. Pilit niyang isinuko ang maraming bahagi ng sarili para sa gusto ng mga ito. Pero hindi pa rin talaga sapat. Pasensya na po talaga, sabi ni Margo habang namumuo ang mga luha. Pasensya na po kung binigo ko po kayo. Naiwan siya roon na malungkot at bigo. Kahit sobrang effort ang binigay ni Margo hanggang hindi niya naaabot ang expectations ng mga ito, hinding-hindi matutuwa ang mga magulang niya. Inayos ni Margo ang kanyang face mask pagpasok niya sa nurse's station. Kanilang ospital na yon pero hindi siya nandoon para i-enjoy ang pribilehiyong iyon. Nandoon siya para maging isang simpleng nurse. Araw-araw, pinapaalalahanan niya ang sarili na magpatuloy, na patunayan na nararapat siyang naroon sa lugar na iyon. Ano ba yan? Reklamo ng pasyente at itinulak ang kamay niya na may hawak ng syringe. Nakakailang tusok ka na.
Hindi mo pa rin makitang ugat ko? Nanginig ang mga kamay ni Margo. Sorry po, hinahanap ko lang po talaga, hindi ko po mahanap. Nagmura ang pasyente sa kanya. Ano ba namang klaseng nurse ka? Bulok? Ana, palisin mo nga ang nurse na to, nabibwisit ako. Sabihin mo dun sa nurse station, palitan ang nurse ko. Kapag hindi pinalitan, sabihin mo nalilipat tayo ng ospital at baka sa halip na gumaling imamatay pa ako. Nang makalabas siya ron, hindi niya napigilang mapaluha. Alam naman ni Margo na may mga pasyenteng ganoon pero hindi lang talaga siya handa. Ginagawa niya ang lahat ng iniuutos sa kanya kahit hindi siya sigurado sa ginagawa niya. Kinabisado ni Margo ang mga protocol, sinundan ng mga veteranong nurse sa ospital nila at nag-voluntary sa mga dagdag na shift na ayaw kunin ng iba. Pero tila hindi siya tinatantanan ng mga pagkakamali. Margo! Tawag ng isang matalas na tinig mula sa likuran niya. Agad siyang lumingon. Si head nurse Tina iyon, may hawak na clipboard, matalim ang mga mata at walang patawad ang tingin. Halos mali ang naibigay mong dosage sa room 210 kaninang umaga. Hindi mo mahanap kung saan tamang itutusok ang karayom. Nagreklamo ng patient. Ano po? Natigilan si Margo. Siniguro ka naman po. Sinigurado mo pero muntik ka pa rin magkamali. Hindi sapat yan. Sabi ng head nurse sa kanya. Napakagat siya sa labi. Pasensya na po. Napabuntong hininga si Nurse Tina. Wala akong pakialam kung nakaukit ang apelyido mo sa gusali sa labas. Dito, pantay-pantay ang lahat. Sinabi ng mga magulang mo na ituring kang katulad lang din ng baguhang nurse, kaya yun ang ginagawa ko. Napayuko siya. Naiintindihan ko po. Hindi pa, sabi nito at halatang dismayado. Kailangan mong maintindihan na bawat hakbang mo rito may buhay na apektado. Totoong tao, totoong buhay ang nasa mga kamay natin. Walang puwang para sa pagdadalawang isip o paghula. Kaya nga tayo nag-aral para masukat ang bawat kilos natin. Isang maling galaw lang, may mamamatay. Naiintindihan mo ba yon? Tumango si Margo habang namumula ang mga pisngi dahil sa pagkapahiya. Opo, pasensya na po. Aayusin ko po. Dapat lang. Kasi yan ang kailangan mong gawin, Nurse Margo. Sagot ni Nurse Tina sabay alis. Mas lalo siyang nanliit. Ang totoo, hindi pa rin siya sigurado kung nararapat nga siyang naroon. Mahirap naman kasing ipilit ang sarili sa isang bagay na hindi naman talaga niya gusto. Nang gabing yun, sumabog sa kaguluhan ng emergency room. Isang malakihang aksidente sa highway ang nagdala ng dagsang pasyente sa ospital. Tumunog ang mga alarm, may dugo sa sahig, puno ang bawat sulok ng mga stretcher. Nagsisigawan ng mga nurse at tumatakbo ang mga doktor. Kalmado pa rin naman ang mga kilos nito pero sapat na ang mga malalakas na boses para malamang abala ang lahat. Nurse Margo, malaking emergency to kaya ayusin mo. Hindi ko mababantay ng mga kilos mo. Paalala ni Nurse Tina sa kanya. Tumango naman siya. Opo, hindi po ako papalpak. Halos hindi makahinga si Margo sa pagmamadali mula sa isang kwarto papunta sa iba, dala ang mga update at gamit. Biglang bumukas muli ang mga pinto. Isang lalaking basa sa dugo ang pumasok. Buhat ang isang babae na may ulirat pa pero nanghihina na. Sa likod nito, may dalawang paramedic na may dalang stretcher at may kasamang batang lalaki. Mga 6 na taong gulang na duguan ang gilid ng ulo. Asawa ko siya. Hingal na sabi ng lalaki. Ano? Pakiusap, tulungan niyo sila. Nabunggo kami. Pakiusap, unahin yung asawa at anak ko. Naninikip ang dibdib ni Margo. Gayunpaman, mabilis siyang kumilos. Parehong kailangan ng operasyon ng dalawang dumating, kaya naghanda na agad sila ng surgery rooms. Malaki ang ospital ng pamilya ni Margo, kaya kaya nilang mag-accommodate ng mas maraming pasyente. Please, ang asawa at anak ko, hindi ko kaya. Parang awa mo na, iligtas niyo sila. Nagmamakaawang sabi sa kanya ng lalaki na may sugat at ilang gasgas din sa mukha nito. Tumango naman si Margo. Gagawin po namin ang makakaya namin. Sa ngayon, lumapit po muna kayo sa ibang nurse para maipagamot ang mga sugat mo at matingnan ka na rin. Nag-check si Margo ng vital signs, nag-record ng notes, nilagyan ng label ang chart at blood types, at ipinaabot ang mga impormasyon sa surgical team. Pero sa gitna ng kaguluhan, umaalingaw na si Rena at mga staff sa ospital na nagmamadali. May nangyaring mali. Hindi, usal ni Margo.
Alin dito? Sa gitna ng pagmamadali, napagsama ang mga label ng blood sample sa isang tray. Pinulot yun ni Margo at pinilit na maging kalmado. Tiningnan ang mga pangalan, agad nilagyan ng label kahit hindi sigurado bago ipinasa. Makalipas ang ilang oras, mas tahimik na sa ospital pero nananatiling tensyonado. Pumasok ang surgeon sa waiting room kung saan nakaupo ang lalaki kanina na nakiusap kay Margo. Time of death, 8:47 p.m. Pasensya na. Malumanay nitong sinabi. Ginawa po namin ang lahat pero hindi na kinaya ng asawa mo. Wala na siya. Sobrang tindi ng internal bleeding niya. Bakas ang galit sa mukha ng lalaki. Ano? Hindi. Anong sinasabi mo? May ulirat pa siya kanina nang dalhin ko rito. Alam kong hindi malala ang tama niya at umaasa akong makakaligtas si Jella. Bakit ngayon sinasabi mong patay na siya? Anong ginawa niyo sa asawa ko? Ha? Pasensya na talaga. Ulit ng doktor at piniling manatiling kalmado sa harap ng nagwawalang kamag-anak ng pasyente. Pinanood ni Margo mula sa likod ng kortina ang lalaking namatayan ng asawa. Bumagsak ito sa upuan at matinding humahagulgol. Hindi makahinga si Margo, parang may humigpit sa dibdib niya. May kung anong tumiklop sa kanyang loob. Naalala niya ang blood labels. Gusto niyang pagdudahan ng sarili pero mukhang hindi rin naman siya. Kaya inalis niya na lang yon sa kanyang isip. Pagkatapos ng matinding emergency, nagpalit na rin naman sila ng mga shift. Wala na siya sa emergency room at na-assign na sa ICU. Kaya doon na muna si Margo. Hi Liam. Bulong ni Margo kahit alam niyang wala pa rin itong malay. Si Liam, ang anak ni Franco, ang lalaking nakiusap sa kanya noon na iligtas ang asawa nito. Ang galing mo ah. Lahat kami nandito para sa'yo. Huwag kang susuko. Need mo pang gumising para sa papa mo. Nalulungkot siya ngayon kasi wala ng mama mo. Umuupo siya sa tabi ni Liam kapag wala na siya masyadong ginagawa. Isang gawi na nagsimula pa mula noong nakaraang linggo. Minsan, binabasahan niya ito. Minsan kinakausap lang at palagi niya ring ipinapanalangin. Hindi mo ako kilala, mahinang sabi ni Margo habang inaayos ang buhok ng bata at nililinisan ang mga tenga nito. Pero nakita ko ang papa mo. Naawa ko sa kanya. Tuwing bumibisita siya sa'yo, palagi siyang umiiyak. Tiningnan niyang IV drip saka muling tumingin sa bata na parang mahimbing lang na natutulog. Nananalangin ako sa Diyos para bigyan ka ng milagro. Kahit pakiramdam ko, wala akong karapatang humiling. Sana ibigyan niyo yun sa'yo, Liam. Pagkatapos niya kay Liam, bumalik na siya sa station. Napag-usapan nila ng kasama niyang nurse doon ang mga kondisyon ng pasyente sa ICU. 50% na lang? Tanong ni Margo. Tumango naman ito. Oo, sabi ni Doc, machine na raw lang talagang bumubuhay dyan kay Liam. Kapag tinanggal ang life support, wala na talaga. Ayaw lang ipatanggal ng ama dahil ayaw sumuko. Mas lalong bumaha ang lungkot sa mukha ni Margo. Hangad niyang magising na talaga si Liam kahit mukhang imposible. Anong klaseng mga doktor kayo? Tanong ni Franco at nagwawala sa nurse station. Anong klaseng ospital to? Sigurado ba kayong ito lang ang kinamatay ng asawa ko? Ha? Sir, huminahon po kayo, sabi ng head nurse. Paano ko hihinahon kung alam kong may chance pang mabuhay ang asawa ko? Pero dahil sa kapalpakan nyo, nawala siya. Galit na galit talaga si Franco. Magpapaimbestiga ako. Kayong lahat, paimbestigahan ko. Sa oras na malaman ko kung may pananagutan kayo sa pagkamatay ng asawa ko, magbabayad kayo. Gulat na gulat si Margo sa nasaksihan. Hindi siya makapaniwala na may nangyaring ganoon. Naniniwala siyang walang nangyaring pagkakamali sa asawa ni Franco. Talagang lumala na lang ang internal bleeding nito. Napabuntong hininga si Margo. Ang mga magulang niya ang may-ari ng ospital, kaya problema rin yon para sa mga ito. Palabas na siya sa ospital pero nakita niya sa parking lot ang kanyang ama. Papa, ano pong ginagawa niyo rito? Nasabi sa akin ni Nurse Reyes sa mga kapalpakan mo this past few months. Maring sabi ng kanyang ama. Bahagya siyang nahiya. Sorry po, inaayos ko naman po ang trabaho ko. Natigilan si Margo nang sampalin siya ng kanyang ama. Wala ka talagang kwenta, no? Alam mo bang shareholder ng ospital ang pasyenteng pinili mong maging palpak? Nalaman kong mali-mali ang tusok mo na nakatatlo ka pa. Nurse ka ba talaga? Alam mo bang dahil sa ginawa mo, nag-pull out na siya ng shares? Hindi ka na magiging isang doktor. Ganyan ka pa bilang nurse.
Wala ka nang ginawang tama. At ngayon, tumatawag pa sa akin na may nagwawalang kamag-anak ng naging pasyente mo. Sobrang dami ng problema. Dumadagdag ka pa. Basta na lang siyang tinalikuran ng kanyang ama. Naging malikot ang mga mata ni Margo. Tinitingnan kung may nakakita ba sa pagsampal sa kanya ng sariling ama. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya habang sapo ang namumula niyang pisngi. Ganoon naman palagi ang papa niya. Mas malala pa noong high school at college na siya. Talagang sinasampal siya, sinasaktan, hindi pinapakain kapag hindi niya inaayos ang pag-aaral. Okay lang yan, Margo. Bawi ka na lang next time. Pagpapagaan niya sa kanyang loob habang nanginginig na binuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Kasalanan mo rin naman kasi palagi kang pumapalpak. Sa mga lumipas na araw, dala-dala niyang bigat na yon. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin si Margo. Hindi naman siya pwedeng tumigil dahil ang pinagalitan siya ng ganoon ng kanyang ama. Hanggang isang araw, habang pauwi galing sa duty, nakita niya si Franco. Nakaupo ito mag-isa sa waiting area, nakatungo at umiiyak sa mga palad nito. May ilang taong dumaan pero walang lumapit. Nanginginig ang mga balikat nito at tahimik. Huminga siya ng malalim, kumuha ng malinis na panyo mula sa bulsa at dahan-dahang lumapit. Excuse me. Napatingala si Franco. Malamlam ang mga mata nitong nakatingin sa kanya at puno ng luha. Pasensya na. Mahina niyang sabi at iniabot ang panyo. Nakita kasi kita. Naisip ko lang, baka kailangan mo to? Nag-alinlangan si Franco pero kinuha pa rin. Salamat. Ako si Nurse Margo. Pakilala niya at umupo sa tabi nito pero may kaunting agwat. Ako ang nurse na kasama ng asawa mo sa ER at ngayon kasama ni Liam sa ICU. Tumingin sa kanya si Franco. Tila nalilito saka umiwas ng tingin. Hindi kita mamukhaan. Okay lang, hindi ko rin naman inaasahan. Gusto ko lang sabihin na ipinagpipray ko si Liam at ikaw rin. Alam kong mabigat ang pinagdadaanan mo. Tahimik si Franco hanggang sa marinig niya ang paus nitong boses. Nangaliwa ang asawa ko. Nalaman ko na niloko niya lang pala ako. Bago siya namatay, hindi na pala siya na naging mabuting asawa sa akin. Nalaman ko lang pagkatapos kung hindi pa siya nawala. Mga mensahe, mga larawan, ilang taon na pala siyang nagsisinungaling at niloloko lang ako. At hindi ko pa rin alam. Naiinis ako sa ospital na to. Sinisisi kung bakit wala na siya ngayon. Gusto ko maghanap ng masisisi. Pero ngayong may nalaman ako sa asawa ko, hindi ko na alam kung anong gagawin. Naninikip ang dibdib ni Margo. At si Liam. Huminto si Franco at muling tumulo ang mga luha. Anak siya ng ibang lalaki. Kung hindi pa kami na-aksidente, hindi ko pa malalaman na hindi ko siya tunay na anak. Napasinghap si Margo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya kilala si Franco ng mas personal, subalit nahahabag siya sa mga kwento nito. Pinunasan ni Franco ang mukha gamit ang panyo, saka sinandalang ulo sa pader. Pero mahal ko pa rin siya. Ako ang nagpalaki kay Liam. Anak ko pa rin siya. Wala akong pakialam kahit anak siya ni Jella sa iba. Akin siya. Hindi ko ipapalam ang sekretong yun sa totoong tatay ni Liam. Tumango si Margo, dama ang nararamdaman ni Franco. Pero ngayon, dagdag ni Franco habang garalgal ang boses. Sabi ng doktor, 50% lang ang chance ang mabuhay si Liam. Bakit ganito? Bakit pakiramdam ko parang wala nang gustong itira sa buhay kong Diyos? Bakit ako kailangang parusahan ng ganito? Huminga ng malalim si Margo. Maniwala tayong malakas si Liam at lalaban siyang mabuhay. Huwag ka sanang panghinaan ng loob at sumuko. Kailangan ka ng anak mo. Tumingin sa kanya si Franco at puno ng sakit at pagkalito ang mga mata. Hindi ko na kilala kung sino ako. Kung ano pang purpose ko sa mundo na to. Isa kang ama. Mahina pero buo ang tinig ni Margo. Yun na lang ang gawin mong lakas. Huminga ng malalim si Franco at muling sumandal sa pader habang patuloy ang pagdaloy ng luha. Salamat sa pakikinig sa akin. Tumayo si Margo. Walang anuman. Sa mga nakalipas na linggo, nagpatuloy si Margo sa kanyang trabaho. Napapalapit ang puso niya sa pasyente niyang si Liam. At isang umaga, ipinagkaloob ng Diyos ang isang himala para sa anak ni Franco. Nagising na rin sa wakas si Liam. Liam,
Bulong ni Franco at marahang hinaplos ang buhok ng bata. Kumusta anak? Nandito ang daddy. Nanunuyo ang mga labi ni Liam. Daddy? Nakatayo si Margot malapit sa pintuan. Nanlalabo rin ang kanyang mga mata sa emosyon. Lumapit ang doktor kay Franco at ipinaliwanag na walang kahit na anong komplikasyon. Kaya iniisip talaga nila na milagro ang nangyari. Kinagabihan, inilipat si Liam sa recovery room upang makapagpahinga. Dumalaw si Margot pagkatapos ng kanyang shift sa ICU. Gusto niyang magpaalam bago ma-discharge ang mga ito kinabukasan. Naabutan niya si Franco na nakaupo sa tabi ng kama. May hawak na maliit na take-out box at isang iced coffee. Nurse Margot, sabi nito, tumayo nang makita siyang pumasok. Hi, sagot ni Margot na may ngiti sa mga labi. Hi Liam, napangiti naman ang bata. Hi po Nurse Margot. Napangiti naman siya at lumapit dito. For discharging ka na bukas, kailangan mo pang magpagaling sa inyo ha. Ang tapang-tapang mo, proud ako sa'yo. Inabot ni Franco ang pagkain at inumin. Para sa'yo. Natawa si Margot at tinanggap iyon. Para sa naman to? Ngumiti si Franco, pagod ang mga mata pero may liwanag. Para sa lahat. Sa pagbabantay kay Liam, sa pagdarasal para sa kanya, sa pagiging nandyan lang para sa aming mag-ama. Nagkibit balikat si Margot. Trabaho ko lang naman yon. Hindi, sabi ni Franco. Hindi mo lang ginawang trabaho mo. Naramdaman namin may pakialam ka. Nandoon ka nang parang hindi na ako makahinga. Nangakala ko na wala ng lahat. Alam ko na may mga personal na mga problema ka rin naman na pinagdadaanan. Kaya hindi ako makapaniwalang dinamayan mo ako. Bahagyang napangiti si Margot. Iniisip na para bang alam nito lahat ng mga pinagdadaanan niya. Wala kang utang sa akin, Franco. Umupo ito at pinagmasdan si Liam na natutulog. Pero salamat pa rin sa pagdamay kahit hindi pa tayo magkakilala noon. Umupo si Margot sa tapat nito at humigop ng iced coffee na ibinigay ni Franco. Minsan, mas madaling magsalita sa taong hindi mo kilala. Wala silang alam sa nakaraan mo, sa mga kwento mo. Alam lang nilang pinili mong ibahagi sa sandaling yon. Walang panghuhusga, basta nandyan lang sila para makinig. Tumango si Franco. Tama ka. Ganun nga nararamdaman ko nang kausapin kita tungkol sa mga problema ko. Pagkatapos, muling tumingin si Franco sa kanya. Sa totoo lang, may napagpasya na ako. Si Liam at ako, lilipat kami sa Canada. May ilang relatives kami ron, kailangan naming magsimula ulit. Isang bagong buhay, malayo sa lahat ng nangyari at malayo sa lahat ng katotohanang nalaman ko. Hindi kumupas ang ngiti ni Margot kahit may kumislot sa kanyang dibdib. Maganda yan, hangad kong maging maayos kayong mag-ama sa pagsisimula ninyo. Inabot ni Franco ang kanyang kamay kaya nakipagkamay din siya. Paalam Margot, parte ka ng kwento na nagligtas sa amin. Tumango naman siya. Paalam din Franco, alagaan mo si Liam at ang sarili mo. Sana someday magkita tayo ulit at makita ko muli ang anak mo. Pero sa pagkakataong yon, mas maayos na kayo at muling nakabangon mula sa mga nangyari. Salamat din, Nurse Margot. Mahinang sabi ni Franco. Pagkatapos ng saglit na pagpapakilala ni Margot sa mag-ama, muling nagpatuloy ang kanyang buhay. Walang pinagbago at ganoon pa rin naman. Nurse pa rin siya sa ospital at kahit laging pumapalpak, unti-unti na rin namang natututo sa nakalipas na 4 na taon. Kaya kahit bata pa, naging head nurse siya sa kanilang ospital. So, panimula ni Nurse Jonah, matalik niyang kaibigan na may nakakalokong ngiti. Sinagot mo na raw ang paanyaya ni Lance na date ninyo mamaya? Dahan-dahang tumango si Margot at bahagyang natatawa. Oo, matagal siyang nagyayaya. Sabi ko busy ako kaya ngayon ko lang napagbigyan. Tumawa si Jonah. Okay. Pero seryoso, halos 1 taon ka na niyang nililigawan. In fairness, ang tiyaga niya ha. Nagdadala ng lunch, mga bulaklak para sa'yo. And take note, doktor pa siya at busy schedule. Kahit sa ibang ospital nagtatrabaho, nagpupunta pa rin dito para manligaw. Grabing effort. Halatang interesado talaga siya sa'yo. Alam ko, sagot ni Margot at bahagyang umiti. Mabait siya. Totoo sa mga salita niya. Maalalahanin, magalang. Maswerte ang kahit sinong babae na magiging boyfriend siya. Pero, taas kilay ni Jonah.
Tumingin si Margot sa hawak niyang inumin. Pero parang wala akong nararamdaman. Unti-unting nawala ang ngiti ni Jonah. Kahit kaunti, umiling si Margot ng dahan-dahan. Siya yung tipo ng lalaki na gugustuhin ng mga magulang ko para sa akin. Matatag, matalino, galing sa maayos na pamilya. Sa totoo lang, pinakilala lang din siya ng mga magulang ko. Parang nereto, ganun. At ini-entertain ko talaga siya, hindi dahil gusto ko, kundi dahil gusto talaga ng mga magulang ko in the first place. Oh, sabi ni Jonah, tila naintindihan na kung saan siya nanggagaling. Set up naman pala. Pressured ka, no? Oo. Bumuntong hininga si Margot. Nagsimula sa isang hapunan, tapos sabi ni Mama, kilalanin ko lang, at bigla na lang ako na yung masamang anak kapag sinabi kong hindi ako interesado. Kaya nasa ng lugar ko para tumanggi. Ako naman kasi, hindi ako paasa. Hindi ako magbibigay ng mixed signals sa isang lalaki kapag ayaw ko sa'yo, dediretsahin kita. Pero hindi ko magawa kay Lance since na-pressure ako kasi gusto siya ng pamilya ko para sa akin. Umayos ng upo si Jonah sa bench. Nasabi mo na ba sa kanila kung ano talagang nararamdaman mo? Marahan siyang umiling. Masabi ko man, hindi rin naman sila mag-e-effort na maintindihan ako. Hindi talaga, since gano'n na sila simula bata pa lang ako. Buong buhay ko gano'n na talaga. Nag-nursing ako kasi gusto nila kahit ayoko. Gusto pa nga nilang maging doktor ako. Pero hindi na nila pinilit kasi hanggang dito lang talagang kaya ko. Nagtrabaho ako sa ospital kahit ang gusto ko talaga mag-design ng mga bahay o kaya ay magpinta. Gusto nila na makipag-date ako sa mga gusto nila. Parang gusto nila ako maging perfect pero hindi ko magawa kaya palagi silang nadidismaya sa akin. Pero hindi ka naman masaya, pag-point out ni Jonah sa nararamdaman niya. Hindi, tapat niyang sagot. Pero okay naman ako at pinipilit pa rin maging okay. May nabuo na akong sarili kong mundo dito kahit hindi ko talaga makita ang passion ko nung una. Marami na akong natututunan. May mga bahagi ng trabaho ko na talagang gusto ko. Pero sa bawat desisyong ginagawa ko, laging may tanong kung mapapahanga ko ba sila. Kasi kahit isang beses, never kong narinig ang mga magulang ko na naging proud sa akin. Tinitigan siya ni Jonah. May karapatan kang pumili para sa sarili mo, no? Kahit na ikadismaya nila. Ilang taon ka na ba? 27 ka na. Baka nakakalimutan nila yon. Oo, magulang sila at may influence pa rin sila sa mga desisyon mo. Pero hayaan ka na dapat nilang magdesisyon para sa sarili mo. Anong gagawin ko? Bulong ni Margot. Ganoon na sila. Yun ang kinamulatan ko. Sinabi ko na nga na gusto kong bumukod pero nagalit sila at hindi nila ako kinausap ng ilang buwan. Kaya ngayon pagdating sa panliligaw ni Lance, ayoko man paasahin, nagagawa ko pa rin dahil kina Mama at Papa. Tuwing iniisip kong tatanggihan ko si Lance, naiisip ko agad ang mukha ni Mama, ang katahimikan ni Papa, yung tingin nilang puno ng pagkadismaya, para akong bumabalik sa pagiging 15 anyos na sobrang expectations nila mula sa akin. Hinawakan ni John ang kamay niya. Wala kang utang na loob na ibigay ang puso mo, Margot. Lalo na sa taong pinipilit mo lang makasama dahil sa pressure. Tumango si Margot habang nanlalabo ang mga mata. Siguro, kaya ako hindi makapag-open hanggang ngayon. Hindi dahil masama si Lance. Hindi naman ganon, kundi dahil gusto kong ako ang pumili. Hindi sila, hindi ibang tao. Pagkatapos ng duty, naghanda na si Margot para pumunta sa dinner date nila ni Lance. Inayos ni Margot ang strap ng kanyang bag habang papasok siya sa isang payapang garden cafe na pinili ni Lance para sa kanilang simpleng hapunan. Bahagyang kumunot ang noon niya nang makitang tahimik ang lugar at parang masyadong nakaayos. Hindi yun mukhang kaswal na hapunan at doon siya napatigil. Nakatayo si Lance sa gitna, may hawak na bouquet ng mga sunflower. Nakangiti na parabang ilang ulit na nitong inensayo ang eksenang iyon. Lance, ano to? Tanong ni Margot at tiningnan ang mga nakahilerang kapamilya nila. Nagpalakpakan ang mga tao nang lumapit na siya. May nagsimulang mag-video gamit ang kani-kanilang mga cellphone. Lumapit si Lance sa kanya. Margot, 1 taon na mula nang sinimulan kong subukan na manligaw sa'yo. Dahil gustong-gusto talaga kita. Nagtiyaga ka sa akin at nagpapasalamat ako ron.
Ngayon, sa harap ng mga taong nagmamahal sa atin, gusto kong itanong, pwede bang maging tayo na? Pwede na ba kitang maging girlfriend? Sumunod ang masigabong palakpakan. Masiglang pumalakpak ang kanyang ina. Tumatango-tango na tila ba yun talaga ang inaasahan niyang mangyari. Nakangiti rin ang kanyang ama kahit tahimik. Halatang kontento ang mga ito at umaasa. Tinignan ni Margo ang mga bulaklak. Naninikip ang kanyang dibdib. Lance, kasi puno ng pag-asang mukha ng binata. Naghihintay ako, Margo. Bahagyang umatras si Margo at umiling. Hindi ko kaya. I'm sorry. Biglang natahimik ang lahat. Pati ang musika na tumutugtog, tumigil na rin dahil sa sagot niya. Nawala ang ngiti ni Lance. Anong sabi mo? Pasensya na. Mahina niyang sambit. Hindi ko kayang magsabi ng oo. Hindi kita kayang sagutin dahil wala talaga akong nararamdaman. Sige, meron naman, pero hanggang kaibigan lang ang maibibigay ko sa'yo. Hindi kita nakikita bilang boyfriend ko. Sana maintindihan mo, Lance. Napasinghap ang mga tao sa paligid. Ramdam niyang mga matang nakatitig sa kanya, nang huhusga at nagtatanong. Pero ang tumimo sa kanyang isipan, ang dismayadong mukha ng mga magulang niya. Lumapit pa si Lance habang nalilito pa sa kanyang mga sinasabi. Margo, akala ko nagkakaintindihan na tayong dalawa. Akala ko hinihintay mo lang ang tamang panahon. Hindi ganun yun, Lance. Kahit kailan hindi kita binigyan ng assurance. Sagot ni Margo. Dahil ayokong saktan ka. Gusto kong mapasaya ang lahat lalo ng parents ko kaya hinayaan kitang lumapit sa akin. Pero hindi kita mahal. Hindi kita kayang mahalin pabalik katulad ng inaasahan mo. I'm sorry. Margo! Galit na bulyaw ng kanyang ina. Hindi makapaniwala ang kanyang mga magulang, pero bago pa makalapit ang mga ito, umatras na siya kaagad. Sorry, ulit ni Margo, ngunit hindi na para kay Lance, kundi para sa sarili niya. Pero ayoko nang mabuhay sa ganito. Wala nang ibang sinabi pa, tumalikod siya at naglakad pa palayo. Hindi siya lumingon, hindi kay Lance, hindi sa kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung ano mangyayari pagkatapos nun, kung ano ang sasabihin ng mga ito, kung paano magpapatuloy si Lance, kung ano ang ikukwento ng mga tao. Pero sa wakas, isang beses sa buong buhay niya, naranasan niyang tumanggi sa mga bagay na gusto ng mga magulang niya. Paano mo nagawang ipahiya kami ng ganun? Pati si Lance, ipinahiya mo sa harap ng pamilya at mga kaibigan niya. Matalim ang mga salita ng kanyang ama. Pinaghandaan ni Lance ang lahat, Margo. Isa siyang mabuting lalaki, isang doktor at galing sa disenteng pamilya. At ikaw, tinanggihan mo siya sa harap ng napakaraming tao. Napalunok si Margo. Hindi ko po intensyong ipahiya kayo. Gusto mo lang na Sabat ng kanyang ina. Hindi mo man lang ba naisip na kausapin muna siya ng pribado? Kahit sana sinagot mo na lang muna siya ron, saka mo tinanggihan nung kayo na lang dalawa para hindi naman siya napahiya. Pero ano nga bang hindi mo magustuhan kay Lance? Perfect na siya para sa'yo. Wala kang maipipintas kahit sa ugali. Pero bakit ayaw mo pa rin? Matapos ang lahat ng ginawa niya para sa'yo, hindi ka pa rin makapag-develop ng feelings para sa kanya? Ano yung puso mo? Bato? Ibinalin niya ang tingin sa kanyang mga kamay. Sinubukan ko po, Papa. Talagang sinubukan ko po. Pero hindi ko po siya mahal. Wala po akong nararamdaman na koneksyon kahit gaano siya katagal naghintay. Napabuntong hining ang kanyang ina at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng silid. Ang pag-ibig, Margo, hindi palaging tungkol sa nararamdaman. Tungkol din sa security and peace na maibibigay sa'yo, sa magandang kinabukasan, sa buhay kasamang isang taong may maayos na kakayahang suportahan ka, yung bagay sa pamilya natin. Kaya hindi namin maintindihan ng papa mo kung ano pa yung iniinarte mo. Alam ko po yun. Mahina niyang tugon. Pero hindi ko po kayang pilitin ng isang bagay na wala naman talaga. Hindi ka na bumabata. Dagdag ng kanyang ina. Medyo mas malumanay na, ngunit halatang may halong paninisi. Nasa edad ka na kung kailan dapat iniisip mo ng pag-aasawa at pamilya. Akala namin pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan niyo ni Lance, matututunan mo na ring mahalin pero hindi pa rin. Tomboy ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Margo. Ma, hindi po.
Ayoko lang po talaga. Titig na titig sa kanyang papa niya. Nag-aalala lang kami. Lagi kang gumagawa ng desisyong ikinadidismaya namin. Nahihirapan ka sa pag-aaral. Hindi ka nakapasok sa med school. Palaging palpak nun sa ospital bilang nurse at ngayon eto naman. Anong susunod? Mas matindi ang tama ng mga salitang yon kaysa sa inaasahan niya. Disappointing. Isa na namang label na tila hindi na maalis sa kanyang buong pagkatao. Pinipigilan ni Margo ang pag-agos ng luha. Hindi ko po maintindihan kung bakit hindi ko po maramdaman ang nararapat kong maramdaman. Pero sigurado po kung hindi ko yun maramdaman para kay Lance. Umiling ang kanyang ina. Kung hindi si Lance, sino? Isang lalaking walang direksyon? Yung hindi ka mabibigyan ng matinong buhay? Palagi kang hirap sa mga desisyon, Margo. Kaya nga kami nang pumili para sa'yo. Sumabay ang malamig na tinig ng kanyang ama. Yan naman ang palagi mong ginagawa, di ba? Sayangin ang oras namin, gumawa ng maling desisyon at sakta ng mga taong gusto lang ang ikabubuti mo. Naninikip ang dibdib ni Margo. Hindi ko po sinasadya na saktan kayo. Wala lang po talaga akong alam kung ano ang gusto ko ngayon. Dapat, alam mo na sa edad mong yan, sabi ng kanyang ina. Isa kang nurse, may maayos na trabaho, galing sa maayos na pamilya. Dapat iniisip mo na ang magbuo ng kinabukasan. Bakit hindi mo makita yon? Tinitigan ni Margo ang kanyang mga kamay, ramdam niya ang matinding kabog ng puso. Bakit nga ba hindi niya yun makita? Dahil pagkatapos ng maraming taon ng pagsunod sa daang pinilit para sa kanya, pakiramdam niya'y nawawala pa rin siya. Hindi niya makita ang sariling magsettle dahil pakiramdam niya sobrang dami pang pagkukulang sa kanyang buhay. Hindi pa po ako handang magsettle. Nanginginig ang boses na sabi ni Margo. Pakiramdam ko po, hindi ko po nga naranasang mabuhay para sa sarili ko. Nagtinginan ang mga magulang niya, halatang litong-lito. Sumandal sa upuan ng kanyang ama. Ano bang ibig sabihin yan? Napapikit si Margo habang tumutulo na ang luha, pero pinili niya ng maging matapang. Ibig ko pong sabihin, hindi ko kailanman nagawang sundin ang gusto ko. Lahat ng ginawa ko para lang po mapahanga kayo, para lang matugunan ang inaasahan ninyo. At inakala kong patuloy kong gagawin yon. Baka sa huli maging buo rin po ako. Pero hindi po. Hindi pa rin. Palagi pong may espasyo. Palaging may malaking kulang sa puso ko. Bakas ang inis sa mukha at boses ng papa ni Margo. Nakakaramdam ka ng pagkukulang dahil hindi mo ginawa ang best mo. Ganyan ang buhay mo dahil sa'yo. Pasalamat ka at ginagabayan ka namin ng mama mo para mapabuti ka. Kung wala kami, baka kung saan ka napulutin. Alam ko po. Bulong ni Margo. Pero hindi ko na po yun kayang isakripisyo pa. Ang sarili ko para sa isang buhay na hindi po ako sigurado kung gusto ko po talaga. Muling nanahimik ang mga magulang niya. Napabuntong hininga ang kanyang ama. Hindi ka na talaga nakikinig sa amin, Margo. Palagi mo na lang gustong maging pasaway. Hindi na po ako nakikinig dahil masyado na pong controlling lahat para sa akin. Katuwiran ni Margo at napatayo. At ayoko na po na ang pinakamatagal kong pagkakamali ay yung hindi ko kailanman piniling sundin ang sarili kong kagustuhan. Hindi na siya naghintay ng sagot. Ramdam pa rin niya ang bigat ng kanilang mga pinag-usapan. At sa unang pagkakataon, naisip ni Margo na baka panahon na para sumuway sa mga magulang niya. At simula na ang totoong pamumuhay na gusto niya para sa kanyang sarili. At sa pagsisimulang yon, may magbabalik sa buhay ni Margo na mas magpapatindi ng mithiing iyon. Mag-rounds ka? Tanong ni Jonah sa kanya. Tumangon naman si Margo. Oo, dyan ka na muna. Maingat siyang kumatok sa pinto ng susunod na kwarto at marahang binuksan iyon. Franco Villegas ang nakasulat sa chart niya. Pumasok siya sa loob. May isang lalaking nakaupo sa hospital bed. Ang kaliwang braso ay nakasuot ng brace at may ilang pasa sa pisngi at noo. May kung anong pamilyar sa lalaki na hindi lang matandaan ni Margo kung ano. Magandang umaga, Sir Franco. Bati ni Margo habang papalapit. Ako si Nurse Margo. May kailangan lang po akong details na kailangan mula sa inyo. Sana hindi po ako nakakaabala. Dinala kayo kagabi matapos ng isang minor na aksidente. Tama po ba? Oo. Sagot ni Franco habang titig na titig sa kanya.
Extreme car racing. Na-excite lang kasi 4 na taon na simula nang bumalik ako. Medyo nangangalawang na pala kaya heto at naaksidente. Muling tinignan ni Margo ang notes at sinimulan ng pagsusuri at chinek ang IV nito. Pero ramdam niya pa rin ang mga matang nakatitig sa kanya. May problema ba, Sir Franco? Tanong ni Margo. Sorry, Biglang sabi nito. pero talagang hindi mo ako naaalala, Margo. Natigilan si Margo at masinsinang tiningnan ang mukha nito. May pagkilala sa mga mata nito. Ngumiti si Franco at bumalik ang lahat. Nagkaroon ng malaking aksidente 4 years ago at halos lahat ng pasyente dito dinala. Kasama na kami ng pamilya ko. Ang asawa ko dito siya pumanaw. At ang anak kong si Liam, nasa ICU siya noon ng ilang buwan. Ikaw ang nag-abot sa akin ng panyo habang umiiyak. Hindi mo pa rin ba natatandaan? Nanlaki ang mga mata niya. Naalala ko na. Franco Villegas, na-aksidente ang asawa mo at nasa surgery siya. At si Liam, 6 na taong gulang lang noon. Tumango si Franco at may lambing sa mukha nito. Ikaw ang nurse na nag-alaga sa kanila. Nanalangin para sa anak ko. Napangiti si Margo, hindi makapaniwala na makikita niya si Franco. Siguro dahil malaki ang ipinagbago nito. Mas naging mature ang mukha, mas lumaki ang katawan at medyo mahaba ang buhok. Parang dati malinis itong tingnan at kalmado. Pero ang Franco na nasa harap niya ngayon, parang delikado, marahas at tila mahirap pagkatiwalaan. Gayunpaman, nandoon pa rin naman ang kabaitan nito at nararamdaman pa rin ni Margo. Akala ko lumipat na kayo sa Canada ng anak mo. Hindi niya napigilang sambit. Lumipat nga kami, sagot ni Franco. Ilang taon din kami ron, tahimik, saka nakapagsimula kami ni Liam. Pero kamakailan lang, bumalik kami. Gusto ng mga kamag-anak na mas malapit kami kaya umuwi kami sa Pilipinas. Na-miss din ni Liam ang mga pinsa niya. Ngumiti si Margo. Mabuti at nakita kitang muli, Franco. Pero kailangan mo na talagang tigilan ang mga delikadong gawain. Paano na lang ang anak mo kapag nawala ka? Kawawa si Liam. Kung hindi ako nagkakamali, 10 years old na siya ngayon. Kapag naiwan, kawawa. Bata pa kaya ingatan at alagaan mong sarili mo, Franco. Napakamo si Franco sa batok na parang bata. Sige, noted. Ulam mo ng speed racing. Natawa si Margo. Asahan ko yan. Tinitigan siya ni Franco ng ilang segundo. Hindi ka pa rin nagbabago. Kalmado ka pa rin at mabait ka pa rin. Namula si Margo ng bahagya, saka itinabi ang clipboard. Ang dami mong naalala, pasensya na. Hindi kita naalala agad. Ang tagal na rin naman kasi simula nung huli tayo nagkita. Marami na rin naging pasyente rito na naging malapit sa akin, kaya hirap na akong makatanda. Hindi madaling kalimutan ng taong nagbigay sa akin ng pag-asa nung akala ko'y para na akong nawawala. Puno ng sinseridad na sabi ni Franco. Well, mahinang sabi ni Margo. Masaya akong okay ka na at gusto ko rin sanang makita si Liam kung bibisita siya. Nagliwanag ang mukha ni Franco. Pupunta siya mamaya. Adik sa hot chocolate at online games ang batang yun. Pero sinasaway ko dahil baka nga makasama. Humalakak si Margo. Masaya na namumuhay na ng normal ang mag-ama. Sabihin mo, bumabati si Nurse Margo. Sasabihin ko. Tugon ni Franco habang pinagmamasdan siya palabas ng silid. Pagkalabas niya, may marahang kumurot sa puso niya. Lahat ng tao sa paligid niya tila nagbabago lahat. Siya na lang talagang hindi at hindi niya alam kung kailan siya magkakaroon ng lakas para roon. Party lang naman, sabi ng mga magulang niya habang naghahanda na sila sa pagpunta sa party ng pamilya ni Lance. Maging magalang ka, mas mahiya ka kung hindi ka pumunta. Kahit ginawa mo yun kay Lance, pasalamat at gusto ka pa rin niya. Bawat bati ng mga tao sa kanya ay may kasamang ngiti na parang nagsasabi na alam ng mga ito kung bakit siya naroon. Maikli ang kanyang mga tugon, pilit ang mga ngiti. Mabilis ang tibok ng puso ni Margo at hindi tumitigil sa panginginig ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, lumambot ang musika. Isang boses ang narinig sa sound system. Ladies and gentlemen, maaari ko po bang makuhang inyong pansin? Otomatikong lumingon si Margo sa entablado. Nasa unahan si Mr. Santiago, nakangiti at hawak ang kamay ng asawa nito. Sa tabi ng mga ito, si Lance na nakatitig sa kanya kanina pa. Masaya kaming nandito kayong lahat ngayong gabi.
Sabi pa ng ama ni Lance. Ang selebrasyong ito ay hindi lang para sa aming pamilya, kundi para sa isang espesyal na anunsyo. Ipinapakilala namin ang magiging manugang namin, ang fiancé ng aming uniko iho na si Lance. Everyone, meet Margo Herrera. Nagpalakpakan ng mga tao. Samantala, nanlamig naman ang kanyang pakiramdam. Gulat na gulat siya sa mga narinig. Ano? Mahina niyang bulong. Bago pa siya makapag-isip, may humawak sa braso niya. Banayad ngunit mariin at inakay siya papunta sa harapan. Nakangiti ang mga magulang sa likuran niya na parang hindi pinansin lahat ng reaksyon niya. Parang robot na lumapit si Margo habang ang mga matay naghahanap kay Lance. Gustuhin niya mang tumakbo pero ayaw niya namang ilagay sa isa pang kahihiyan si Lance. Lumingon siya sa kanyang mga magulang. Ano po ito? Mahinahon ang bulong ng kanyang ina at puno ng peking ngiti ang mukha. Ngumiti ka lang anak, mag-uusap tayo mamaya. Lumuhod si Lance sa harap niya habang muli na namang pumapalakpak ang mga tao. Kumislap ang mga kamera. Binuksan ni Lance ang kahon at isinuot sa kanyang heirloom ring ng pamilya nito. Hindi siya sumagot, hindi niya kaya. Tumayo lang si Margo roon, naninigas. Pilit ang ngiti sa labi hanggang may lumapit at iniwas sila sa entablado, kunwaring para sa privacy. Ilang minutong lumipas, nasa isang tahimik na hallway si Margo habang malayo sa ingay. Sumunod ang kanyang mga magulang. Ano yon? Galit niyang sabi, sabay harap sa kanila. Engagement? Hindi ako pumayag dito. Lumapit ang kanyang ina. Kailangan yon. Mas magandang choice para sa'yo na ma-engage kay Lance. Namulang mukha ni Margo sa galit. Ha? Kayo na naman po ang pumipili para sa akin? Buhay ko to. Sinabi ko na hindi ko pumahal si Lance. Ayoko nito. Malamig ang boses ng kanyang ama at hinawakan siya ng mahigpit sa braso. Hindi mo alam ang gusto mo. Yan ang problema. Takbo ka ng takbo mula sa magandang kinabukasan mo, Margo. Wala kang sapat na desisyon para sa sarili mo. Umiling siya at nanginginig pa rin sa galit sa mga magulang na palagi nalang kinokontrol ang kanyang buhay. Kinokontrol niyo na naman ako. Para sa ikabubuti mo. Sigaw ng kanyang ina. Hindi ka nag-iisip ng tama. Tinanggihan mo na nga ang isang doktor galing sa matinong pamilya. Sinayang mo ang taon-taon sa mga bagay na walang patutunguhan. Ito ang kailangan mo. Ang kailangan ko? Sagot ni Margo habang namamaos ang boses sa labis na pag-iyak. Ang kailangan ko'y makapili para sa sarili ko. Bago niya pa mapansin, dumapo ng kamay ng kanyang ama sa pisngi niya. Isang malutong na tunog ang pumuno sa hallway. Napalingon si Margo sa sahig, nag-iinit ang pisngi at nanlalamig ang katawan. Hindi ka dapat nagsasalita sa amin ng ganyan, mariing sabi ng ama. Kinokontrol ka namin dahil masyado kang emosyonal para gumawa ng tamang desisyon. Wala ka nang ginawa kundi ang ipahiya kami. Malabo sa luha ang paningin ni Margo pero hindi siya umiwas ng tingin. Hindi. Kailan niyo ba inintindi ang mga gusto ko? Wala po akong ginawa kundi subukan maging anak na gusto niyo. At unti-unti po ako nawawala dahil doon. Hindi ko na po kilalang sarili ko dahil sa pagsunod sa inyo. Sa mga bagay na gusto niyo na hindi ko naman gusto. Tumalikod siya at lumakad palayo. Hindi na pinapansin ang mga luhang malayang umaagos sa pisngi niya. Kahit nagkasagutan at masama ang loob, pumasok pa rin siya sa ospital. Kahit pagiging nurse doon, halos hindi niya na talaga maramdaman. Medyo namumula pa ang mga mata ni Margo kahit pilit niya yung itinatago sa likod ng mahihinang ekspresyon. Medyo namumula pa ang mga mata ni Margo kahit pilit niya yung itinatago sa likod ng mahinahong ekspresyon. Pagliko niya malapit sa recovery wing, isang pamilyar na tinig ang mahinang pumigil sa kanya. Margo? Tanong ni Franco sa kanya. Lumingon siya at nakita si Franco, nakasuot ng kasual na damit at mukhang for discharge na. Nasa braso pa rin ito ang sling pero mas maayos ng itsura ng mukha kesa nung huli niya itong inalagaan. Ayos ka lang ba? Tanong nito habang papalapit. Parang umiyak ka. Mabilis siyang kumurap at pilit ng umiti. Wala to, pagod lang. For discharge ka na ba? Magpagaling ka ha, huwag ka nang pasaway.
Tiningnan siya ni Franco ng may pag-aalala. Hindi yan ang sinabi mo sa akin nun. Naalala mo? Sinabi mong minsan na mas madali pang magbukas sa taong hindi mo masyadong kilala. Kasi wala silang alam tungkol sa'yo kundi ang mga bagay na sinabi mo ng sandaling yun. Napalunok si Margo at talang bumigat ang kanyang dibdib. Panandali ang katahimikan ang namayani sa kanila. Hanggang sa dahan-dahan, bumagsak ang pader na itinayo niya. Pagod na ako, Franco. Mahina niyang pag-amin. Hindi lang sa trabaho, kundi sa lahat. Hindi siya pinutol ni Franco. Hinayaan lang siyang magsalita nito. Ang mga magulang ko, lagi nilang kinokontrol ang lahat. Simula pagkabata, kung ano dapat ako, sinong dapat kong mahalin, paano ko dapat mabuhay. Hindi ako kailanman pumili para sa sarili ko. Sumunod lang ako kasi ayokong biguin sila. At ngayon pinipilit nila akong pakasalan ng taong hindi ko naman mahal. Napailing si Franco. Uso pa ba yun? Tumango siya. Si Lance, mabait siyang tao. Doktor din at niligawan ako ng 1 taon. Pero tinanggihan ko kasi pakiramdam ko mukha rin siya ng pressure ng mga magulang ko. Galing siya sa mayamang pamilya pero hindi ko siya gusto. At inanunsyo nila ang engagement namin nang wala akong pahintulot. Sa harap ng lahat. Hindi na ako nakatanggi o makatakbo pa. Natigilan si Franco. Halatang nagulat. Grabe naman yan. Malungkot siyang umiti. At nang tumutol ako, sinampal ako ng papa ko. Sabi niya, wala akong kakayahang magdesisyon dahil palpak naman daw ako palagi sa mga desisyon ko sa buhay. Lumapit si Franco ng bahagya. Hindi yan pagmamahal, Margo. Kontrol yan. Hindi ka na bata. Hindi mo utang sa kanila ang mga pangarap mo, ang kaligayahan mo, o ang puso mo. Napatingin siya kay Franco. Gulat sa lalim ng mga salita nito. Nagpatuloy pa ang binata. Buong buhay mo, sinubukan mong tuparin ang gusto nila. Pero ikaw, ano ang nagpapasaya sa'yo? Ano ang nagbibigay saysay sa'yo? May karapatan kang piliin yon. Napalunok si Margo, pinipigilan ng damdamin na pumupuno sa kanyang puso. Hindi ko na alam kung ano talagang gusto ko. Iniwan ko ng lahat ng pangarap ko para lang maging sapat para sa kanila. Siguro, mahinang sabi ni Franco. Panahon na para tumigil sa pamumuhay para sa kanila at magsimulang mabuhay para sa sarili mo. Parang may kapayapaan na bumalot sa puso ni Margo. Ilang saglit ng katahimikan sa pagitan nila pero puno ng kahulugan. Ayokong pagsisihan ang desisyon ko, mahina niyang sabi. Ngumiti si Franco. Ang tanging pagsisisihan mo lang ay kung hindi ka naging totoo sa sarili mo. Huwag kang magpakasal para sa kanila. Huwag kang pumayag sa buhay na hindi ka masaya. Kung may natutunan ako sa pagkawala ng mga taong mahal ko at ang buhay kong puno ng panloloko noon, yun ay maikli lang ang buhay para ipaubaya sa iba. Para hindi bumitiw sa mga alaala, sa galit at sa mga pagkukulang. Tumingin si Margo sa kanyang mga kamay, saka tumingin kay Franco. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siguro ay maaari niyang hindi na ipagpatuloy ang buhay sa hawla na ginawa ng mga magulang niya. Siguro pwede siyang pumili ng ibang landas. Siguro pwede niya nang piliin ang sarili niya. Ano tong nabalitaan kong nag-resign ka sa ospital? Tanong ng kanyang ama. At ano yan? Bakit nag-iimpake ka ng mga gamit mo? Abala si Margo sa pag-iimpake ng gamit. Bumili po ako ng sarili kong apartment. Doon na po ako titira. Na-realize ko pong panahon na para maging independent ako. Nag-resign po ako sa trabaho dahil hindi na po ako masaya. Galit na galit ang kanyang ama. Anong sinabi mo? Paano engagement mo kay Lance? Seryoso lang siyang tumingin sa mga magulang niya. Manhid na sa paulit-ulit na pagkontrol ng mga ito. Ayoko pong magpakasal sa kanya. Klaro po na yun ang gusto ko. Pero ayaw niyo po akong pakinggan. Kaya ngayon, aalis na po ako. Aalis po ako na wala sa higpit ng kontrol ninyo. Kapag umalis ka, itinatakwil kita, Margo. Sabi ng kanyang ama. Narinig mo ba ako? Hindi ka nakikilalanin ng pamilyang to. Hindi ka na namin anak. Hindi ka na kapatid ng mga kapatid mo. Magiging dumi at basura ka na lang para sa amin. Namuo ang mga luha ni Margo at matapang na tumingin sa mga ito. Okay, Papa. Mas pipiliin kong maging basura kaysa habang buhay na magpagamit at sumunod sa mga bagay na palagi niyong pinipilit sa akin.
Mahaba pang sagutan ang nangyari. Umiiyak pa si Margot ng matindi bago makaalis sa bahay nila. Gayunpaman, sa buong buhay niya, yun ang pinakamatapang na desisyon na kanyang ginawa. Kahit na mabigat na iwan ang kanyang pamilya, bahagyang gumaan ang loob niya dahil sa wakas, makakapagsimula siya ng bagong buhay. Sumisilip ang sikat ng araw sa malalaking bintana ng simpleng bagong apartment ni Margot. May mga kahon pang hindi nabubuksan sa mga sulok pero ayos lang kay Margot. Tahimik ang space, malinis at higit sa lahat, pagmamay-ari niya. Nakatayo si Margot sa isang hagdan at inaayos ang kanyang mural. Nakatali ang buhok niya at medyo magulo pa nga, may mga guhit ng pintura sa kanyang pisngi at braso. Ganoon siya kaabala at hindi niya narinig ang pagbukas ng pinto. "Daddy, ang ganda po ni Nurse Margot, no?" Nakangiting tanong ni Liam. "Kaya siguro, Daddy, crush." Napalingon agad siya at nakita niyang tinakpan ni Franco ang bibig ng anak. "Daldal mo, anak." Mahina siyang tumawa at bumaba ng hagdan. "Hoy, ang aga niyong dalawa. Nagulat naman ako. Good morning, Franco, and good morning, Liam namin." Mas napangiti si Liam at tinanggal ang kamay ng ama. "Good morning, Nurse Margot." Mahina siyang tumawa. "Hindi na ako nurse, kaya Tita Margot na lang ang itawag mo sa akin." Pumasok pa ang mga ito sa bahay niya. "Excited kami, lalo na tong si Liam. Buong umaga niyang binabanggit na pupunta kami sa'yo." Pinanasan ni Margot ang kamay sa isang basahang may mantsa ng pintura. Tumakbo si Liam palapit, nakabukas ang mga braso at lumuhod si Margot para yakapin ito ng mahigpit. Tumitingin-tingin si Franco sa paligid. "Ang ganda ng ginagawa mo kahit hindi ka patapos. Wala ka pang masyadong gamit." "Hindi ko pa maasikaso." Saad ni Margot. "Gusto ko munang tapusin tong mural. Matagal ko nang pinapangarap magkaroon ng lugar na ako mismo ang magdedesenyo mula sa mga pader pa lang. Architecture sana ang gusto kong kunin dati, kaso hindi pumayag si na mama at papa. Pero mahilig naman ako sa arts kaya ganyan na lang muna." Tinitigan ni Franco ang mural. "Ikaw ang gumawa nito?" Tumango si Margot at medyo nahihiya. "Oo, isa lang to sa mga hilig ko. Dati mahilig talaga ako mag-sketch bago pang lahat." Halatang humanga si Franco. "Ang galing mo. Seryoso, pwede ba kitang kunin para pinturahan din ang bahay namin? Babayaran kita, syempre." Ngumiti si Margot. "Kung papayag ka na may friend discount, kasi isa ka sa mga dahilan kung bakit ko nagawa to sa wakas." Tinaas ni Franco ang kilay. "Discount? Sige, marami na akong ipapagawa kung ganun." Nagtawanan sila pareho, pati si Liam, kahit hindi nito alam ang pinag-uusapan. Nang hapon na, namili silang tatlo ng mga gamit sa bahay at mga muebles. Itinulak ni Margot ang cart habang nakakapit si Liam sa kanyang damit. Magkasama sina Franco at Margot sa mga pasilyo, nagtatalo sa kulay ng lampshade, sa mga gamit sa kusina at kung ano-ano pa. "Eto na nga lang, White. Mas malinis tingnan." Saad ni Franco. Napanguso si Margot. Ang cute nga ng pink na rice cooker." Napailing si Franco at nangingiti. "Ano bang balak mo sa bahay? Gagawin mong rainbow? Magaling ka sa arts, hindi ka makapag-decide. Alam mo sa sarili mong better choice ang white, hindi mo kailangang bumili ng pink." Wala siyang nagawa kundi puti ang bilhin. Tama naman kasi si Franco. Talagang nakukyutan lang siya sa pink na rice cooker. "Ang cute niyo pong mag-asawa kapag nagtatalo." Komento ng sales lady na nag-a-assist sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Margot. "Hindi kami..." Inakbayan naman siya ni Franco at nakangisi pa. "Ganito lang kasi ang asawa ko. Palaging hindi makapagdesisyon para sa sarili niya. Pero kahit magulo pa sa gubat ang utak nito, mahal na mahal ko to. Aray!" Kinurot niya ito sa tagiliran. Tawang-tawa naman si Franco at napakagatlabi pa. Inirapan na lang ni Margot at iniwan ito. Dinamay pa talaga siya sa kalokohan. Pagsapit ng gabi, kumain na sila ng dinner sa isang restaurant. Masayang kumakain si Liam habang nagkwekwentuhan naman sina Margot at Franco tungkol sa kung ano-ano, mga pelikula, music, at mga kwento noong mga bata pa sila. Pero binasag sila ng isang inosenteng tanong. "Pwede ka po bang maging mommy ko?" Halos mabulunan si Margot sa iniinom. Nanlaki ang mga mata ni Franco habang si Margot ay napalingon kay Liam. Gulat at natunaw ang puso sa parehong sandali.
Liam, hindi ganun yon. Magkaibigan lang kami ng daddy mo. At baka may girlfriend na siya. Diretsong tumingin si Franco sa kanya. Wala naman akong girlfriend. Simula nang mawalang dati kong asawa, hindi pa ako nagkakaroon ng girlfriend. Natigilan si Margo at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngumiti si Franco sa kanya. At kahit magkaibigan lang tayo ngayon, sino bang may sabi na doon lang dapat matapos ang lahat? Minsan, sa pagkakaibigan, nagsisimulang pinakamagandang bagay. May mainit na damdaming unti-unting sumibol sa dibdib ni Margo. Sa unang pagkakataon, ang puso niya ay kumilos, hindi dahil may nag-utos sa kanya na maramdaman iyon, kundi dahil pinili niya. Tumingin siya kay Liam, tapos kay Franco, at hindi niya napigilang mapangiti, hindi dahil kailangan, hindi dahil may inaasahan, kundi dahil sa sandaling yon, gusto niyang ngumiti. Kaya naman sa mga lumipas na buwan, nagpakita na talaga ng interes manligaw si Franco. Palaging may oras ang mga ito sa kanya. Masaya siya sa piling ng mga ito, kasabay ng kung paano siya masaya sa napiling trabaho. Kahit freelance, naging trabaho niya ang maging mural painter at nagkaroon siya ng maraming kliyente dahil na rin sa mga recommendation. Ayaw mo? Sinasagot na nga kita. Mahinang sabi ni Margo kay Franco. Natulala naman ito. Seryoso ka ba? Baka nabibigla ka. Hindi ako nabibigla. Nakangiti niyang sabi. Umawang ang bibig ni Franco at titig na titig sa kanya. Hindi ako madaling mahalin. Sobrang clingy ko. Napaka-demanding ng oras mo at sobrang OA. Date to marry din ako. Kapag ginawa mo akong boyfriend, nasa isip ko na agad na pakasalan ka. Humalakak si Margo at hinaplos ang mukha nito. Mas okay. Marrying age na naman ang edad ko at hindi ko naisip ang pagpapakasal until nakilala kita, Franco. Marahan siyang hinalikan ni Franco. Napangiti siya. Nag-aalab ang kanyang puso, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal. Bahagya siyang napatili nang buhatin siya ni Franco. Anong ginagawa mo? Namumungay ang mga mata ni Franco, parang nalalasing pa sa pinagsaluhan nila. Alam kong masyadong mabilis, pero ang tagal kong naghintay sa'yo. Nananabik sa'yo, Margo. Hahayaan mo ba ako? Nang ilapag siya nito sa kama, marahan siyang tumango. Nagpaubaya lang si Margo, walang iniisip kundi ang pagmamahal niya para kay Franco. Walang pagdadalawang isip dahil sariling desisyon niya ito at hindi ng mga magulang niya, hindi ng ibang tao. Subalit isang katotohanan ang sisira sa lahat ng mayroon sa kanila ni Franco. Mama? Papa? Tanong ni Margo habang alanganing lumayo sa pintuan. Bakit kayo nandito? Pumasok ang kanyang ina nang hindi naghihintay ng paanyaya. Sumunod naman ang papa niya at hindi mabasa ang ekspresyon sa mukha nito. Dahan-dahang isinara ni Margo ang pinto, ramdam agad ang bigat ng tensyon sa dibdib. Nabalitaan namin ang tungkol kay Franco. Matigas na bungad ng kanyang ama. Na kayo na raw. Tumindig ng diretso si Margo. Apo, totoo yon. At hindi ko maintindihan kung bakit nandito po kayo gayong itinakwil niyo na po ako. Napailing ang kanyang ina. Kami pa rin ang mga magulang mo, Margo. Maaring hindi tayo nagkaintindihan noon, pero mahalaga pa rin sa amin ang future mo. At labis kaming nabigo sa desisyon mong ito. Umuwi ka na sa atin dahil mapapahama ka lang. Ano? Umalis ka? Itinapon ang buhay mo para lang pumatol sa isang biyudong may anak na? Wala po kayong alam. Mariing sabi ni Margo. Nagdilim ang tingin ng kanyang ama. Alam mo ba talaga kung anong klaseng tao si Franco Villegas? Naninikip ang dibdib ni Margo. Opo, mabuti siyang tao. Isa siyang kahangahangang ama. At higit pa riyan, sinuportahan niya po ako sa paraang hindi niyo kailanman nagawa. Mahal ko po siya. Napailing muli ang kanyang ina at may bahid ng pangungutya sa tinig. Isa siyang byudo na may anak. Akala mo ba, pinili ka niya dahil lang sa mahal ka rin niya? Napakunot ang noo ni Margo. Wala po kayong alam. Lumapit ang kanyang ama. May alam kami. Marami. Gusto mong malaman ng totoo? Sige, ikaw ang naging dahilan ng pagkamatay ng asawa niya. Parang suntok ang dating ng mga salitang yun kay Margo. Ano po? 4 na taon na nakakalipas. Sa aksidente, ikaw ang nurse na nagkamali ng label sa mga blood sample.
sabi ng papa niya. Dahil sa pagkakamaling yun, maling dugo ang naibigay sa asawa ni Franco. Namatay siya sa operating room. Hindi, bulong ni Margo na paatras habang nagingilid ang luha. Hindi pa po yun napatunayan. Magulo ang lahat. Nagkaroon ng... Kami ang nagtakip. Pag-amin ng mama niya. Ayaw naming masirang buhay mo. Ang pangalan natin pati na rin ang ospital. Sapat ng pagkasira mo nun. Pinatahimik namin ang issue. Halos bumigay ang tuhod ni Margo habang nakakapit sa pader. Bakit niyo po sinasabi to ngayon? Bakit ngayon lang? Nanlamig ang ekspresyon ng ama niya. Dahil hindi namin gusto na mawalan ka ng tiwala sa sarili mo. At baka makaapekto pa sa pagiging nurse mo. Alam na ni Franco, siya mismo ang nag-imbestiga. Alam niyang lahat, naghihiganti lang siya sa'yo. Naramdaman ni Margo ang pagguho ng mundo sa kanyang dibdib. Hindi magagawa yun ni Franco. Pag-isipan mo, Maring sabi ng ama niya. Nawala ang asawa niya. Halos mamatay ang anak niya. Umalis sila ng bansa at pagbalik niya, nilapitan ka. Bumagsak na ang mga luha ni Margo. Wala siyang... Ni minsan hindi niya ipinakitang alam niya. Lumambot ang boses ng kanyang ina, pero masakit pa rin ang mga salitang binitiwan. Hindi na kailangan, kaya tigilan mo na't mas mabuti pang umuwi ka na. Pakasalan mo na lang sa Lance at tigilan ang kahibangang ito. Mabilis siyang umiling. Hindi po ako magpapakasal kay Lance. Kung ano man ang kasalanan ko, gusto ko pong pagbayaran yon. Margo! Malakas na sigaw ng kanyang ama. Umalis na po kayo. Kaya ko po ang sarili ko. Ayoko na pong pagtakpan niyo pa ako. Kung may kasalanan po ako, pagbabayaran ko yon. Puno ng paninindigan na sabi ni Margo. Walang nagawa ang mga ito kundi ang umalis. Nang mag-isa na lang si Margo, doon bumuhos ang mga luha niya. Hindi niya alam kung anong gagawin, kung anong mangyayari. At mas natatakot pa siya dahil buntis na siya. Kung bunga lamang ng paghihiganti ni Franco, mas lalong hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Katatapos mo lang sa work mo, napagod ka ba? Malambing na tanong sa kanya ni Franco at hinalikan siya sa kanyang balikat. Marahan siyang tumango at medyo umiwas. Oo, kailan ka uuwi? Medyo pagod na kasi ako. Naramdaman niyang natigilan si Franco at tiningnan siya ng mabuti. May problema ba tayo? Hindi agad siya nakapagsalita. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin na alam niya na ang lahat. Hindi niya nga masabing buntis siya dahil sa mga nalaman niya. Nangingilid ang mga luhang tumingin siya kay Franco. Kailan mo ba ako ipapahuli? Naging seryoso ang mukha nito at sinubukan siyang hawakan. Anong sinasabi mo, Margo? Pero umatras siya. Alam mong ako ang dahilan ng pagkamatay ng asawa mo nun, di ba? Hindi ko sinasadya pero ako pa rin ang may kasalanan. Nandito ka para maghiganti sa akin? Sandaling hindi nakasagot si Franco pero muli itong nagsalita. Oo, alam ko ang nangyari nun. Nalaman kong may kinalaman ka sa nangyari. Lumapit ako sa'yo. Nung una, bago pa kami pumunta sa Canada nun dahil gusto kong maghigante. Mas lalong tumulo ang mga luha ni Margo at umiwas ng tingin. Pero tumigil agad nang malaman ko ang mga kasinungalingan sa akin ng dati kong asawa. Dagdag pa ni Franco. Nang bumalik kami rito at makita ka ulit, maniwala ka. Minahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi ko sinabi ang totoo dahil mukhang wala ka namang ideya sa ginawa mo at ayokong madagdagan pang iniisip mo. Alam ko kung paano ka tinatrato ng pamilya mo. Nakita ko nun sa parking lot kung paano ka saktan. Sampalin ng papa mo kapag pumapalpa ka. Masyado nang maraming sugat ang buhay mo. Kaya bakit dadagdagan ko pa? Hindi mo sinasadya at naiintindihan ko yon. Masakit sa akin ang nangyari kay Jella. Pero hindi ko naman siya maibabalik kung maghihiganti ako sa'yo. Please, I'm sorry kung hindi ko sinabi sa'yo. Pero lahat ng to, totoo. Mahal na mahal kita. Ngayon lang ako naging masaya ng ganito, pati na rin si Liam. Hindi ako nandito para gumanti sa'yo. Hindi niya na napigilan ang mga hikbi. Mas lalo siyang napaiyak nang may sinuot na singsing si Franco sa kanyang daliri. Hinalikan nito ang kanyang noo at mahigpit siyang niyakap. Magpapakasal na tayo ha. Magpapakasal tayo, Margo. Ayoko mag-propose ng ganito pero pakiramdam ko mawawala ka sa akin.
Puno ng damdamin, nasabi ni Franco. Gumanti siya ng yakap. Parang may tinik na nabunot sa kanyang dibdib. Dala pa rin ang konsensya niyang nangyari at paulit-ulit niyang pagsisisihan iyon. Pero ang marinig na pinapatawad siya ni Franco, bahagyang nagpamulat sa kanya na may pag-asa pa para sa kanya. Franco, buntis ako. Pag-amin ni Margo nang kumalma na sila. Gulat naman si Franco at napangiti. Talaga? Buntis ka? Sigurado ka ba? Akin yan, di ba? Natawa naman si Margo. Bakit? Kanino pa ba? Ikaw lang naman ang lalaking mahal ko kaya syempre sa'yo to. Hindi natin tunay na anak pareho si Liam. Pero alam kong higit pa rin ang turing mo sa kanya at bibigyan na natin siya ng kapatid. Tumulo ang mga luha ni Franco at mahigpit siyang niyakap. Mahal na mahal talaga kita, Margo. Ayaw kong mawala ka sa akin. Kayo ng mga anak natin. Hindi nagtagal, nagpakasal na rin naman sila. Simple lang pero masaya. Wala man ang mga magulang ni Margo pero dumalo naman ang kanyang mga kapatid. Sapat na sa kanya yon, pero umaasa pa rin siya na balang araw ay matatanggap ng mga magulang niya ang pinili niyang buhay. Dahil kahit anong mangyari, ang buhay kasama si Franco at ang mga anak nila ang palagi niyang pipiliin. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ng magulang ay hindi ang paghubog ng anak ayon sa ating mga kagustuhan, kundi ang paggabay habang tinutuklas ng mga anak ang sarili nilang daan. Hindi rin pag-ibig ang kontrolin ang buhay ng ating mga anak. Pagmamahal ang hayaan silang lumipad kahit hindi sa direksyon na gusto natin. Muli, eto po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.